Isang mapagpalang oras po sa ating lahat at wini-welcome ko po kayo sa ating pong muling pangangaral ng salita ng Panginoon. Welcome po kayong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Muli ay ating pag-aaralan ang ikalawang sulat ni Juan at ito ay makakatulong din sa atin upang magkaroon tayo ng karagdagang kaalaman bilang mga Kristiyano at ating kikilalanin at pag-aaralan ang ikalawang sulat ni Juan sa Iglesia sa Efeso. Bago tayo magsimula ay hiniling ko na tayo po ay tumungo tayo manalangin. Ama naming Diyos, ay pinupuri ka namin at pinapasalamatan muli sa ganitong oras na pinagkaloob mo sa amin at niloob mo na makapaghayag muli kami ng iyong mga salita. Patnubayan mo ang iyong gagamiting lingkod muli at ganoon din ang iyong mga anak na makikinig at manonood ng pangangaral ng salita ng Diyos. Nawa ang mga salitang ito ay maging patnubay namin at makaragdag ng kaalaman sa amin upang ito ay maging tulong sa amin sa spiritual ng aming buhay, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, namin dalangin ang iyong patnubay, ang banal na Espiritu, ang sumagitna sa amin at magturo sa amin ang iyong mga salita. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mga kapatid, nais kong basahin sa inyo ang ikalawang sulat ni Juan sa kanyang, wala naman siyang chapter basta mula verse 1 hanggang sa mga huling mga talata. So, babasahin ko po ang mga talatang ito at isang papel lang yan kung titignan natin sa makabagong panahon. So ito ang mga sinasabing mga salita mula sa mga talatang isa hanggang sa mga sumusunod na mga talata. Mula sa matanda para sa hinirang na ginang at ang kanyang mga anak na tunay kong iniibig at hindi lamang ako kundi lahat ng nakakaalam ng katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ay nananatili sa atin at sa atin magpakailanman. Sumaati nawa ang biyaya at habag at kapayapaang mula sa Diyos Ama at mula kay Hesus Kristo na anak ng Ama sa katotohanan at pag-ibig. Labis ako nagalak nang malaman kong ilan sa inyong mga anak ay namumuhay sa katotohanan tulad ng utos na tinanggap natin mula sa Ama. At ngayon, ginang, ako humihiling sa iyo, hindi tulad ng isang bagong utos ang isinusulat ko sa iyo, kundi iyon ding tinanggap natin mula ng simula na ibigin natin ang isa't isa. At ito ang pag-ibig, tayo'y mamuhay ayon sa kanyang mga utos. At ito ang utos, tulad ng inyong narinig, mula pa nung una, mamuhay tayo ayon dito. Sapagkat maraming mandaraya ang kumalat sa sanlibutan. Hindi nila kinilala na dumating si Hesus Kristo bilang tao. Ang mga ito ang mandaraya at ang antikristo. Ingatan ninyo ang inyong mga sarili upang hindi masira ang aming pinagpaguran, kundi tumanggap kayo ng lubos na gantimpala. Ang sino mang lumalampas at hindi nananatili sa katuruan ni Kristo, wala sa kanya ang Diyos. Subalit ang sino mang nananatili sa katuruan, nasa kanya ang Ama at ang Anak. Ang sino mang dumating sa inyo na hindi taglay ang katuruan ito, ay huwag tanggapin sa inyong tahanan. At huwag din ninyo siyang batiin, sapagkat ang tumatanggap sa taong ito ay nakikibahagi sa kanyang masasamang gawa. Marami pa sana akong isusulat sa inyo, subalit hindi ko nais gawin ito sa papel at tinta, kundi ako umaasa na makarating sa inyo at makapag-usap tayo ng harapan upang malubos ang aking kagalakan. Binabati ka ng mga anak ng hinirang na kapatid mong babae. So pagpapala ng Panginoong Jesucristo ang sa bawat isa sa atin, ang pagkarinig natin ng banal na salita ng kanyang mahal na alagad na si Juan. Dito sa panimula ni Apostle John sa kanyang second epistle o kanyang ikalawang sulat sa iglesia sa Efeso ay in-identify niya ang kanyang sarili bilang isang matanda, isang elder. Kasi noong mga panahong iyan ay naisulat yan ay nasa pagitan siya ng 70 to 90 years old, no? Yan ang pagitan ng kanyang edad nung kanyang isulat ang mga epistle na ito. First, second, third epistle and the book of Revelation. So namatay si John ng may katandaan, no? At normal na kamatayan ang kanyang naranasan. Kaya binanggit niya rito sa talatang una ang salitang matanda sapagkat noong mga time na yan, si John ay matanda na. At nagsasalita siya bilang isang elder sa iglesia.
At ito ay sinulat niya patungkol sa mga hinirang na ginang. So binanggit niya rito ang salitang ginang, tumutukoy ito sa iglesia, no? Sapagkat ang iglesia ay bride ni Christ, ano, asawa ni Kristo ang iglesia. So hinirang niya ang ginang o ang iglesia at ang kanyang mga anak, na yung mga anak ng Diyos at ang mga Kristiyano ay ang mga anak ng ginang, no? Anak ng iglesia. Na tunay kong iniibig, ang sabi niya. Hindi lamang ako, sabi niya, kundi lahat ng mga nakakaalam ng katotohanan. So dito natin makikita itong verse 1 at saka 2. Sinulat ito ni John, ito kanyang pangalawang epistle na ito, which probably fit on one sheet of papyrus. Yung papyrus, yan ang ginagamit nilang parang papel natin sa panahon natin ngayon, na yan ay nagsimula doon sa bansang Ehipto. Maging nung panahon pa yan ng mga Israelita o mga Hebrews noon, panahon pa yan ni Joseph, no, sa Egypt, yan ang ginagamit nilang papel, sapagkat diyan nagsimula ang tinatawag na papyrus. Isang halaman yan na ginagawa nilang papel. Pinatutuyo nila yung halamang iyan. Kapag yan ay naproseso na nila at binibilad sa araw, at yan ay natutuyo na parang papel. Ito ay isang halaman na nakakita ng pagsilang at pagkamatay ng isa sa mga unang sibilisasyon, sapagkat ang Ehipto ay isa sa mga sinaunang sibilisasyon. Una, itong tinatawag na Sumeria o Sumer, itong tinatawag na Iraq, yung tinatawag na Mesopotamia. Yan ang unang sibilisasyon. Yan nagsimula ang tao eh. Yan ang tinatawag na Babel eh, yung Torre ni Babel. Yan eh, Mesopotamia, Babylon yan eh. So yan, dyan ang galing ang unang sibilisasyon. Tapos niyan, kumalat na ang mga tao sa buong mundo. At ang Egypt ay isa rin sa mga sinaunang sibilisasyon pagkatapos ng Sumer o ng Mesopotamia o ng bansang Iraq sa panahon natin ngayon, ay pumunta na sa ibang bansa ang pag-advance ng sibilisasyon. Kaya ang Egyptian ang nakatuklas ng unang papel sa buong mundo sa pamamagitan ng papyrus. At ito ay yung ginamit ni Apostle John para isulat niya ang mga epistle na ito sa papel ng papyrus na nanggaling sa bansang Egypt. So, ang sinaunang Egypt ay ginagamit nila ang marami kasi sila binanggit ko sa Bible ay isa sa mga nakikinabang ng Nile River, no, yung ilog ng Nilo, ha? At galing yan sa Iraq, sa Sumer, sa Mesopotamia, yung apat na branches ng river, yung Pison, Gihon, Tigris, at saka Euphrates. So itong isa sa mga Nile River na galing sa Mesopotamia o Iraq sa panahon natin ngayon ay dumadaloy ang tubig niya magmula sa Mesopotamia hanggang patungo ng Egypt. Kaya nagagamit nila ang tubig ng Nile River, at ito ay ang halamang ito na papyrus ay nabubuhay doon sa Nile River. Kaya dito nila natuklasan ang paggawa ng papel, no, sa magitan ng halamang papyrus. Kaya dito ay lumaganap ang komunikasyon sa buong ancient world sa magitan ng oral communication o ng written communication, Ginamit ito ng mga Egyptian upang gawin ang unang papel ng mundo. So ito isang invention, no, na kung ang China ang binansagang unang bansa na lumikha ng perang papel, ang mga Egyptian naman ang unang nakaimbento ng unang papel sa buong mundo. Bilang isang kahihitnatnan din ng unang libro. Dito nagsimula yung pagsulat ng mga aklat sa magitan ng papyrus. No? Ngunit bilang karagdagan, ginamit din ito na gumawa ng mga bangka, no? Itong papyrus, no? At yan ang naging advantage nila nung panahon iyon, na maaaring maglakbay ng malapitang mga distansya at lubhang kapakipakinabang ito para sa paggawa ng mga maikling transportasyon. At doon na lumaganap ang modernong nag-advance ang knowledge ng tao. Sa magitan ng pasimula nila ay lumaganap ang kaalaman. Hindi nagtagal pagkatapos nilang magsimulang gumawa ng mga kahoy na bangka, ngunit palagi nilang ginagamit ang halaman na ito ng papyrus upang isulat ang kanilang kasaysayan.
So yan ang background ng papyrus. Kaya ito ay ginamit ni Apostle John nung panahon niya, sapagkat nung panahon niya ay nasa island, uh, nung isulat niya ang Book of Revelation ay nasa island of Patmos siya. Ito ay sakop ng Greece ngayon sa panahon natin. At no maaring isulat niya ang first, second, and third epistle ng John ay maaring nasa Ephesus siya ng mga panahong yan. At dito ay makikita natin kung ano ang nilalaman ng sulat ng unang 1, ikalawa, ikatlo, na balaan ng mga Kristiyano at mga anak ng Diyos laban sa mga dumarating na nagbabantang mga bulaang tagapagturo, mga false teachers. Binalaan niya na mag-ingat kayo sa mga paparating na ng mga bulaang tagapagturo. Maging nung nabubuhay pa si Apostle Paul, yan yung mga taong mga 68 yan kung di ako nagkakamali, 66 to 68, no, yung AD ng mga panahon yan, hindi pa nawawasak ang temple sa Jerusalem. May binalaan na ni Apostol Pablo ang iglesia sa Epheso, na pareho ding iglesyang sinulatan ni Apostol Juan, na mag-ingat kayo, no? Sapagkat sa paglisan ko, sabi ni Pablo, ay darating sa inyo ang mga false teachers. Kaya dito natin makikita na ganun din, sinabi din ni Apostle John na darating sa inyo, no? Na paparating ang mga false teachers. So, yung the number ng mga ebanghelista ng iglesia, mga guro, ito ay talagang lumaguyan no? Sapagkat sila ay naturuan ng mga apostol at napagpatuloy yan At ang mga alagad ng Panginoon ay nagkaroon din sila ng mga alagad din, di ba? Si Polycarp ay naging alagad din ni Apostle John, di ba? Polycarp of Smyrna, no? Ayan ay naging personal disciple ni Apostle John. Marami silang mga naging naturuan ng mga naging church fathers din sila, mga naging tagapanguna sila ng iglesia ng mga panahon yan So kinounter-attack nila yung mga false teachers nilabanan nila, no? At talagang kinumpronta nila yung mga false teachers na yan. At dahil diyan ay lumaganap ang salita ng Diyos, habang ang mga masasamang damo naman ay tumutubong kasama ng mababuting mga binhi, no? At dahil diyan ay nagkakaroon ng tinatawag na competition na ipinapangaral ng mga false teachers ang mga false teachings, mga heretical teachings, at ganun din ay nangangaral ang mga tunay na alagad ng Panginoon na kanyang mga lingkod ng tunay na salita ng ebanghelyo ng kaligtasan. Sabay na nangangaral ang mga taong ito, no? Kabutihan at kasamaan. Kaya hindi naman ganun din yung sa panahon natin ngayon after ng 2,000 years, walang pagkakaiba sa dami ng mga reliyon sa buong mundo no? Napakarami, hindi nagkakamali, nabanggit natin nung nakaraan yan no, na napakaraming mga iba't ibang mga reliyon, kung hindi ako nagkakamali. Over 4,000 religion sa buong mundo. Kung hindi ako nagkakamali, kung nare-recall ko yung nabanggit natin nung nakaraang mga araw. So dito natin makikita na talagang napakarami talaga. Pero ang Christianity ang siyang pinakamaraming miyembro na mga tao sa buong mundo. Halos sila ang nagdo-dominate ng population ng Earth, no? Ang mga Kristiyano sa buong mundo. At yan ay hindi lamang iba't ibang klase ng under ng umbrella ng Christianity, no? Mga Protestant, Catholic, mga Orthodox, basta mga Christian churches, yan kasama yan sa umbrella ng Christianity. So then sumusunod ang Muslim o ang Islam, no? So yan ang nangyayari sa panahon natin ngayon, at talagang lumalaganap pa, lalong dumadami pa. So itong letter na ito na ginawa ni John, itong second letter niya, ay naglilingkod sa atin bilang pantawag, wake up call, no? Sa lahat ng mga anak ng Diyos o sa lahat ng mga Kristiyano, na maging alerto tayo sa ating pananampalataya, maging maingat tayo sa ating pananampalataya, at to be solidly grounded in the faith in our Lord Jesus Christ. Maging solido yung pananampalataya ng isang anak ng Kristiyano o anak ng Diyos at ng isang Kristiyano.
At kapag ka nakaka-encounter ba tayo ng mga iba't ibang reliyon na hindi kinikilala ang kadyusan ng ating Panginoong Kristo, ay nakahanda ba tayo na sila ay ating i-correct? You know? Hindi naman debate yan kung hindi yan ay pagtutuwid sa kanilang maling paniniwala at turo. Dapat alam natin ituwid ang mga maling katuruan na yan upang malaman ng mga tao ang kamalian ng mga tao nagtuturo ng maling katuruan. Kapag ang mga tao ay nagtuturo ng maling katuruan, lumalabas na sila ay mga false teachers. No? Kabilang sila doon sa mga bulaang tagapagturo sapagkat hindi sila nagtuturo ng katotohanan. Dito ay sinabi ni John, yung kasalitang binanggit natin kanina na matanda, no? Yung elder. No? Si John ang tinutukoy dyan sa verse 1. Siya ang isa sa mga original na disciples ng ating Panginoon Kristo nung nabubuhay pa ang ating Panginoon. At marami siya, 5 ang kanyang sinulat sa New Testament. Yung kanyang Gospel of John, and then 1st, 2nd, 3rd John, at saka yung Book of Revelation. 4 kung di ako nagkakamali, di ba? At 5, I'm sorry, 5, di ba? So 5 books sa New Testament. Si Apostle Paul naman ang pinakamaraming epistle, kung di nagkakamali, 13, 13 epistles. So he wrote this letter shortly after yun ng unang epistle niya to explain his previous warning about false teachers. So inulit niya sa kanyang second letter, pinaalalahanan ng mga Kristiyano sa Epheso na mag-ingat kayo sa mga bulaang tagapagturo. Sinabi niya na yung sa kanyang winika kanina, to the chosen lady, no, yung ginang ay tumutukoy sa iglesia ng ating Panginoong Kristo, to her children, sa mga miyembro ng iglesia, sa mga anak ng Diyos. At dito ay makikita natin sa talatang 3 hanggang 4, makikita natin yung kanyang paninimulang pananalita na sumaatinawa ang biyaya. Ano? Talagang yung grace, pumasok yung grace. Unang binanggit ni Apostle dyan yung salitang grace. Sapagkat dyan tayo naligtas sa biyaya ng ating Panginoong Kristo. Yung kanyang mercy at saka yung kanyang peace, yung kanyang shalom, no? Nagaling sa Diyos, sa Diyos Ama at mula sa ating Panginoong Kristo, na anak ng Ama sa katotohanan at pag-ibig. Ang ganda talagang ipinakita sa atin at ipinarinig sa atin ni Apostle John ang katangian ng Diyos sa mga salitang iyan. Kaya nga dito nga sa verse 3 and 4 na makikita natin na talagang na maging si John ay very aware siya sa kanyang sinusulat na ito na ayaw niyang mawalan ng saysay yung kanyang pinaghirapan. Diba? Sabi niya, ito si John ay refers to truth 5 times in the first 4 verses of this brief letter. Sa una hanggang sa ikalimang talata ay kanyang in-identify yung katotohanan, no, doon sa mga talatang iyan, no? Sa kanyang, in contrast to so many in our culture who dogmatically deny truth. Talagang dinodogma nila yan. Excuse me. Hindi nila pininiwala ang katotohanan, binabaluktot pa yung katotohanan, no, tungkol sa kadyusan ng ating Panginoong Kristo. Maging ang mga tao naman ay hindi naniniwala na si Kristo ay nagkatawang tao. Marami yan Mamaya may babahagi ako sa inyo tungkol sa mga taong hindi naniniwala na si Kristo ay nagkatawang tao. Hindi naniniwala. Maging nung panahon pa yan ng mga apostol, first century, meron na lumitaw ng mga false teachers niyan. So, there are no ultimate realities according sa kanila or absurdly define it according to personal preferences. Your truth is your truth and my truth is my truth. Kanya na kanilang paninindigan no? Yung katotohanan mo, yung katotohanan ko, ganyan ang kanilang paninindigan. So dahil dito sinabi ni John na dineclare niya na yung existence of an absolute, no? Andiyan na, dumating yung Panginoong Kristo nagkatawang tao no? Binerify talaga niya yan. Talagang nakita niya, nahawakan niya, namasdan niya. Talagang nakita niya, kasama niya ang ating Panginoong Kristo Kaya sinulat niya, pinanindigan niya. Meron siyang ebidensya So God Himself provides that ultimate standard by which all else can be judged. God is true,
His words and ways are true, and whatever or whoever contradicts or opposes God is false, deceptive, and dangerous. So yung mga Christian leaders, mga Christian teachers, and Christian parents must engage now in the difficult but critical battle for truth. Dapat lahat tayo, hindi lamang mga church teachers, church pastors, church ministers, church leaders ang nakakaalam ng mga turo at aral na ito na nanggagaling sa banal na kasulatan. Dapat lahat din ng mga miyembro ng iglesia, mga magulang, mga anak, dapat imalaman nila yan upang ang sino mang pupunta sa kanila at magtuturo sa kanila ng iba't ibang mga doktrin ng iba't ibang mga reliyon ay marunong tayong mag-correct sa kanilang mga maling paniniwala at aral na iyan. E paano na kung hindi natin alam ang tungkol dyan? Hindi tayo pamisan ng madadala dyan. Kaya nga sinasabi dito sa isang kasabihan na all that is required for deception to triumph is for the people of the truth to do nothing. Wala kang magagawa kapag wala kang alam sa katotohanan. Magiging tagasunod ka ng mga taong mambubuyo at maglilisya sa iyo sapagkat hindi mo alam yung katotohanan. Kaya kailangan alam natin ang katotohanan para walang mandaya sa atin. Kaya kahit na ano pang gawin ng mga taong mandaraya, ay hindi nila maaagaw sa atin ang katotohanan nasa sa atin. No? Kailanman ay hindi nila magagawa yan. Begin an intentional campaign to teach those under your care how to distinguish between truth and error. Dapat malaman natin ang katotohanan sa kamalian, ang katuwiran, kabanalan, kabutihan sa kamalian, karumihan, at kasamaan. Dapat malaman ng tao yung pagkakaiba ng dalawang yan. Dito sa verse 5 and 6, sinabi dito ni John, at ngayon, ginang, sabi niya, no? Ang iglesia, ako'y humihiling sa iyo. So sumusulat si John sa iglesia sa Ephesus na, hindi tulad ng isang bagong utos ang isinusulat ko sa iyo. Kundi iyon ding tinanggap natin mula pa ng simula, sabi niya. Naibigin natin ang isa't isa. Love one another. Yan naman ang palaging sinasabing salita ng ating Panginoong Kristo nung siya ay nabubuhay pa. Palagi niyang sinasabi yan, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Ang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Yan ang sabi ng Panginoon. Ang mga taong hindi marunong umibig sa kanyang kapwa ay hindi sila papasok sa karanang langit. Yan ang sabi ng Panginoon. Paano mong iibigin ang Diyos kung hindi mo maibig ang iyong kapwa? Diba? Kaya kung maiibig natin ang ating kapwa, ay maiibig natin ang Diyos. Hindi natin pwedeng ibigin ang Diyos nang hindi mo iniibig ang iyong kapwa. Hindi pwedeng mangyari yan. Kaya kailangan ibigin mo muna ang iyong kapwa bago mo ibigin ang Diyos. No? Paano mo maiibig ang Diyos kung hindi mo iniibig ang iyong kapwa? No? Kaya nga yan ang pinakadakilang utos ng 10 kautusan na nauwi sa dalawa. Ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. At ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Yan ang katotohanan. At ito, ang pag-ibig, sabi ni John, na tayo mamuhay ayon sa kanyang mga utos. No? Manangan tayo dyan. Mabuhay tayo dyan sa kanyang utos ng Panginoon. Wala na, hindi na natin babaguhin ang utos na iyan. Diyan lang tayo mabubuhay, diyan tayo mamamatay. No? Diyan tayo aabutan ng kamatayan. At ito ang utos, na tulad ng iyong narinig mula pa nung una, mamuhay tayo ayon dito. Sa mamuhay natin yung pag-ibig na iyan na binigay ng Diyos sa atin. No? Sapagkat sinabi nga ni John sa kanyang chapter 3 verse 16, sa ebanghelyo niya. No? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man na sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yan ang katotohanan. Kaya nga itong statement na ito ay para sa mga Kristiyano na ibigin natin ang bawat isa. Ito ang palaging sinasabi din ni Apostle Paul sa kanyang mga sulat. Mag-ibigan tayo sa isa't isa. Wala nang ibang utos pa na tinuturo at inaaral sa atin sa bagong tipan kung hindi mag-ibigan tayo sa isa't isa. Yan lamang ang utos na umiiral sa pananampalatayang Kristyanismo, ang ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Knowing God's command is not enough. No? Yung alamin natin lahat ng kautusan ng Diyos, pero yung pag-ibig mo sa kapwa, pag-ibig mo sa Diyos ay hindi mo nagagawa o nakaligtaan ng tao. Walang halaga lahat ng karunungan ng tao
kung hindi niya ginagawa at nirerespeto at tinanggap ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig niya sa kanyang kapwa. We must put it into practice. No? Sinabi yan ng Panginoon sa Matthew chapter 22 verse 37 to 39 at saka itong ang pinag-aralan natin sa 1 John chapter 2 verse 7 to 8. We can show love in many ways. No? May papakita natin sa maraming paraan, no? By avoiding prejudice and discrimination. Kapag hindi tayo gumagawa ng pagtatangi sa mga tao, no? Hindi natin sila pinapakitaan ng pagkakaiba, ng discrimination o ng prejudice, makikita talaga diyan na yung tunay na pag-ibig kapag hindi nakikita yung pagtatangi, di ba? By accepting people, mahirap, no? May kaya sa buhay, walang pagkakaiba, pantay-pantay. By listening, di ba? Minsan na mga nakakakita tayo ng mga taong pagka kinakausap mo, ang mata kung saan-saan nakatingin eh. Hindi nakatingin doon sa nagsasalita at kumakausap sa kanya eh. May mga kasabihan nga daw kapag ang kausap mo nakatingin sa kung saan-saan at ay hindi tunay na tao, hindi tunay na seryoso siya sa pakikipag-usap sa iyo. Pag nakakita kayo ng mga taong hindi tumitingin sa inyo habang kayo nagsasalita, kinakausap mo siya, wag na kayong magsalita. Wag na ninyong sabihin pa kasi hindi naman nakikinig yung taong kinakausap ninyo. O ano pa yung mga sasabihin niya? Sasabihin niya, I'm listening. I'm listening, hindi ka naman nakatingin sa akin. Paano kung yung tenga ko nakikinig? Kailangan, ang tunay na komunikasyon ay yung nakatingin ka sa tao habang ang tao ay nagsasalita sa iyo. Hindi yung nagsasalita yung tao kung saan-saan ka nakatingin, kung may ginagawa ka. No? Dapat, kapag ang tao ay kinakausap ang kanyang kapwa-tao, huwag mo munang gawin yung isang bagay at ibigay mo yung full attention sa tao nagsasalita sa iyo o kumakausap sa iyo. Sapagkat pag ginawa mo yan, hindi ka nakakausapin ng taong yun sa susunod na pagkakataon. Iiwasan ka na ng tao kasi kapag oras na nakita ka ng taong iyon na hindi kanya pinakikinggan, pag kinakausap mo, madadala na yan. Kaya pag pinagpakitaan natin ang tao ng full attention, sa susunod na yan ng pagkikita ay muli ka naman niyang kakausapin ulit at talagang ibibigay niya sa iyo ang full attention mo. Kaya 'di ba? Yan ang pinakamahalaga sa lahat, yung komunikasyon, no? Kaya nung nakakuha ko ng certificate diyan sa counseling skill dito sa isa sa mga college dito sa Toronto, sa Centennial College. Nakakuha ko ng certificate diyan So nung pinag-aaralan namin yan, kapag isa kang counselor, dapat hindi ka daldal ng daldal, no? Kasi ang counseling kasi hindi pagbibigay ng payo, no? Yan ang malaking medyo kamalian o maaring maling perception. Akala nila porket counselor ka, daldal ka ng daldal. Magbibigay ka ng payo. Ang counseling hindi pagbibigay ng payo. Ha? Ang counseling ay i-shut mo ang bibig mo at ibigay mo ang full attention mo doon sa taong kausap mo, nakatingin ka, tenga mo yung nakikinig sa sinasabi niya, at hindi ka titigil ng pagtingin sa kanya hanggat hindi siya natatapos magsalita. Ganun ang tunay na counseling. Hindi yung ikaw na dumadaldal doon sa tao. Hindi counseling ang tawag doon. Hindi. Kaya kapag nakuha mo ang interest ng tao sa pamamagitan ng iyong pakikinig, sasabihin niya sa iyo lahat ang problema niya. Yan ang tunay na counseling. Kaya hindi ako naniniwala sa mga counselors na nagbibigay ng payo. Baka pag nagbigay ka ng payo, baka isuka pa niya, nilibel ka pa ng mga taong sasabihin, pinayuhan mo ako, ginawa ko naman, di ba? Ang trabaho ng counselor sa counseling ay ibibigay mo sa kanya, tuturuan mo siya, aalalayan mo siya na magdesisyon sa kanyang sarili. Yan ang tunay na counseling. Yan ang natutunan ko sa college Aalalayan mo yung tao, gagabayan mo siya. Huwag mo siyang tuturuan kung ano ang kanyang gagawin. Hindi na yan. Kasi nga tayo guide Ang Holy Spirit guide yan Counselor ang Holy Spirit Ginagabayan tayo ng Holy Spirit. Pero hindi niya tayo dinidiktahan. Di ba? Yan ang pagkakaiba ng counselor. Yung secular counselor, iba yun. Sa spiritual counseling, iba rin yan. No? Ginigiyan natin ang spiritual ng buhay ng isang tao, yung kaluluwa niya, ginigiyan natin.
ginagabayan natin yan, yung mga taong, mga anak ng Diyos, di ba? So, tuturuan natin sila na magdesisyon sa kanilang mga sarili. Di ba? Palagi nating sinasabi, ano ba ang mabuti para sa iyo? Isipin mo yung mga magagandang mga bagay na mga naranasan mo. No, huwag ka mag-isip ng mga negative, palaging positive. So alalayan kita doon. Ano pa yung mga dapat mong naisip mong mabubuting mga dapat gawin para ka makaiwas sa problemang ito. 'Di ba? Ganun. Hindi yung ganitong gawin mo, ganitong gawin mo. Ang tanong, hindi mo naman alam kung anong buhay ng taong kinakausap mo eh. So ganyan. Ang Holy Spirit, ganun ang kanyang ministry sa atin. Ginagabayan tayo ng Holy Spirit para wag tayong magkasala. No? Binibigay sa atin ng Holy Spirit yung konsensya natin na kapag gumagawa tayo ng kasalanan, ay yung konsensya natin ay andun. Sabihin, nakagawa ka ng kasalanan, iniisip mo yun, tama ba o mali ang ginawa ko? Diba? So yan ang napakaganda sa mga sulat ni Apostle John. Diba? Binigay niya tayo ng mga paalala, reminders, diba? Yan ang purpose ng second letter ni John, yung second epistle niya, mga paalala. Excuse me. So dito, makikita natin na yan, sa magitan ng mga iyan, may papakita natin sa maraming mga pamamaraan yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Sa magitan ng pag-iwas sa pagtatangi, at saka yung prejudice, at saka yung discrimination. Kung hindi tanggapin natin ang mga tao, mahirap man sila umayaman. Nakatsinelas man o walang tsinelas, mapupunta sa bahay-sambahan, tanggapin natin ang mga taong iyan. No? May sapatos man, kumikinang man ng sapatos nila, papasukin sa loob. Pag walang tsinelas, papasukin sa loob. Hindi naman ang kasuotan ng tao ang tinitignan ng Diyos, kundi yung puso ng tao ang tinitignan niya. Naalala ko nga yung isa kong classmate sa seminary nung araw nung kami nag-chat doon sa aming group chat eh. Meron daw siya inaatin ng church diyan sa Cavite. Eh dahil sa wala nga siyang pera, ay nakatsinelas lang siya. Ay nung pumunta daw siya diyan sa isang church diyan sa Cavite, ay tinignan daw siya ng pastor eh, mula ulo hanggang pa eh. Napahiya daw siya eh. Kita ninyo? Pastor pa eh. Oh. Di ba? Eh dapat yan, pag nakakita tayo ng mga ganyan, papasukin natin. Huwag nating tignan mula ulo hanggang paa. Kapatid, pasok. Halika. You know? Tumabi ka sa akin. Eh, kung ako ang pastor ng iglesyang yun, ng kapilyang yun, sasabihin ko, kapatid, halika, pumasok at tabihan mo ako. You know? Ganyan ang gagawin ko eh. You know? Eh dahil galing tayo sa kahirapan din, naranasan din natin maging mahirap. Eh bakit nung dumating ng papanahon na pinagpala tayo ng Diyos, tapos magbabago ka ng ugali? Eh baka paluin pa tayo ng Diyos niya pag ganun ang ginawa natin? Hindi. Naranasan natin yung mga buhay na ganyan. Dapat maging humble tayo sa buhay natin. Maging mapagkumbaba tayo. Huwag tayong magtatangi ng tao. Kahit na may amoy yung tao, kahit hindi naligo. Huwag nating iwasan. No? Kung pwede nating i-make over yung tao, i-make over natin yung tao. No? Yan ang pag-ibig. Yan yung mga paraan kung paano natin maipapakita, mapaparamdam yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Kung mahaba ang buhok, pagupitan natin. No? Paliguan natin. No? Eh, trabaho ko yan eh. Dito sa Toronto eh. Oh. Kaya kong gawin yan kung gugustuhin ko. Hindi ako nahihiya. Trabaho ko eh. Oh. Kaya yan ang mga bagay na pag ginawa mo yan, ang sabi ng Panginoon, hindi mo ginawa doon sa tao mismo, kundi ginawa mo sa ating Panginoong Kristo. Diba? Marami kasi mga tao nahihiya kapag ginagawa nila yung mga bagay na yan. Eh, kinahihiya mo yung kabutihan. Hindi natin dapat ikahiya ang kabutihan. Gawin natin yan. Sapagkat ginagawa natin yan sa Diyos. Diba? Kalawa, yung pakikinig. Nakakita na ba kayo ng mga tao na kapag kinakausap mo sinasabi natin kanina, walang interes sa iyo, di ba? Lalayuan ka ng tao kapag ginawa mo 'yan, no? Kapag ipinakita mo 'yan ng pakikinig, binigay mo sa kanya yung full attention mo, lalo pang magsasalita, magkukwento 'yan. Minsan na lang maaantok ka na lang dahil sa haba ng kanyang kwento no? Inantok ka na Pero ina-appreciate niya yung time na pinakikinggan mo siya. Oh, di ba? Natutuwa siya, masaya siya dahil mayroong isang taong katulad mo na nakinig, inantok,
hanggang sa makatulog na dahil sa time mo sa kanya, di ba? Mamahalin ka ng taong yan, no? Sinusigurado ko sa inyo yan sapagkat yan ay naranasan ko sa trabaho ko. Sa oras na makita ko ulit ng taong yan, masaya yan taong yan kapag makikita ka. At palagi kanya nga hanapin kasi binigyan mo siya ng time, binigyan mo siya ng effort. No? Ang tingin sa sarili niya, meron siyang kwenta, meron siyang worth dahil binigyan mo siya ng importansya. Di ba? Kung gagawin natin yan sa mga tao, mawiwin mo yung kanyang sarili. Mawiwin mo siya, madadala mo pa siya maari sa Panginoon kung hindi siya naniniwala sa Diyos. Di ba? Sa pagtulong sa kapwa, yan ay mga paraan para natin may padama na mahal natin ang ating kapwa. Kung meron tayong maitutulong, kung wala, humiling tayo sa Diyos na magpadala ang Diyos ng anghel para tulungan yung mga taong humihingi ng tulong. Kung minsan talagang gusto nating tumulong, pero minsan hirap tayo dahil minsan wala tayo, di ba? So ang ating magagawa diyan, manalangin tayo, di ba? At ang Diyos ay magpapadala ng kanyang anghel diyan, no? Upang tugunin yung pangangailangan ng mga tao. You know? Susunod diyan yung paglilingkod. Kaya kung wala tayong financial na pag-aari, di maglingkod tayo, di ba? Hindi lang naman mga taong may pera ang pwedeng maglingkod sa Diyos. No, kahit wala tayong pera, pwede tayong maglingkod sa Diyos. Ibigay natin yung panahon at oras natin sa paglilingkod sa kapwa. Di ba? Yan yung mga bagay na makakatulong upang may pakita natin sa Diyos, sa mga tao, yung pag-ibig natin. No? At dito nga sa verse 7, tingnan natin, kakaiba naman itong verse 7 Kita natin dito. At sinabi niya na sapagkat maraming mandaraya ang kumalat sa sanlibutan. No, panibago na naman paksa ito Maraming mga mandaraya, deceivers, na kumalat sa buong mundo. Hindi nila kinikilala na dumating si Jesucristo bilang tao. Kita ninyo yun? Hindi nagkatawang tao. No? Ang sabi ng mga tao ang Diyos, magkakatawang tao. Yan ang ang sasabihin sa iyo Imposible. Kailanman ang Diyos hindi pwedeng magkatawang tao. Yan ang sasabihin ng taong pilosopo. Ito ang sinabi ni John sa mga taong naniniwala diyan sa philosophy yan. Ang mga taong ito ay mandaraya at mga antikristo. Yan ang sinabi niya. Ingatan ninyo ang inyong mga sarili upang hindi masira ang aming pinagpaguran, ang sabi niya. Kundi tumanggap kayo ng lubos na gantimpala. No? Yan ang sinabi niya. Dito sa verse 7, noong panahon ni John sa Ephesus, marami ng mga false teachers na naglipa na dyan. Yung kasing Ephesus, yan ay leader ng 7 iglesia sa Turkey, sa Western Turkey. Kung lolobin ng Diyos yan, aking pupuntahan yan sa darating na February, 23 hanggang March 9. At yan aking pupuntahan yung 7 iglesia dyan sa Turkey. So itong Ephesus, yan ang leader ng 7 iglesia, niya sa Turkey. At sapagkat siya ang unang binanggit na iglesia sa Revelation chapter 2. At sapagkat diyan nagsimula ang iglesyang itinatag ni Apostle Paul, at pagkatapos niya nagkaroon na ng mga iba't ibang mga local churches na pinasimulan ng church ng Ephesus. Kaya dito rin nagsimula yung mga false prophet, mga false teachers, yung mga tinatawag na deceivers, yung mga mandaraya. They were saying that the spirit was good and matter was evil. Dito nagsimula yung mga tinatawag na mga Gnostic, yung mga miyembro ng mga Gnosticism ng panahon ni John. Yan yung mga paniniwala ng mga Gnostic, na yun daw espiritu ay mabuti at ang matter was evil, yun daw laman ay masama, at yun daw spirit ay mabuti. Paniniwala yan kasi yung kasing Gnosticism, yung Gnostic, ang ibig sabihin yan knowledge, kaalaman. Yan ang meaning ng Gnostic, o nagtatawag na Gnosticism. So therefore, they reason that Jesus could not have been both God and man. Hindi pwedeng maging Diyos si Jesus at tao. Yan ang paniniwala ng mga Gnostic. So in strong terms, John warns against this kind of teaching noong panahon niya. Yan yung sinasabi ni Apostle Paul doon sa church sa Ephesus sa mga elders.
sa Book of Acts na sinasabi niya na sa pag-alis ko, sabi niya, ay papasok sa inyo manggagaling ang mga lobong maninila. No? Sa inyo mismo manggagaling ang mga false teachers, ang mga deceivers. Ihiwalay nila ang mga Kristiyano sa inyo. At tataniman nila na mga kasinungalingan, ang lahat ng mga katotohanan na tinanggap ninyo mula sa Panginoon. Ililis siya kayo ng mga deceivers na iyan, ng mga mandarayang yan. Excuse me. Many false teachers still promote an unbiblical understanding of Jesus today. Nagpapatuloy yung mga deceivers yung mga mandaraya sa panahon natin ngayon. No? Sino ba yung mga mandaraya at saka mga deceivers na yan? Madaling makilala yan sa panahon natin ngayon. Yung mga reliyon na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, yan, makikilala nyo na kagad yan. These teachers are dangerous because they distort the truth, no? Binuhol nila ang katotohanan, no? Hindi nila pinahayag ang katotohanan na galing sa Diyos. At yung foundation ng pananampalatayang Kristiyano, hindi nila yon tinuturo. So they may use the right words but subtly change the intended meaning of scriptures. Binabago nila ang interpretasyon ng Biblia. Binabasa nga nila, pero iba ang interpretasyon nila sa Biblia. No? Yan ang malaking danger dyan. And Christians can be deceived. No? Kung ang mga Kristiyano hindi maalam sa banal na kasulatan, no? Hindi madali tayong madaya dyan. Madali tayong malinlang ng mga mandaraya. Diba? Kaya kailangan ay ang mga Kristiyano ay nagbabasa ng Biblia. Ito, sabi sa verse 7, no? Sapagkat maraming mandaraya ang kumalat sa sanlibutan. No? Yan yung mga damo na hinasik ni Satanas. No? Matapos hayasik ng mga alagad, ng mga anghel ang mabuting damo sa sanlibutan, ay sinabayan din ni Satanas na hasikan ng mga damo. Yung mga mabubuting mga binhi na yan upang sila ay maapektuhan ng mga damo. No? Yan Yan ang ibig sabihin yan. Hindi nila kinilala na dumating si Jesucristo bilang tao. Ang mga ito, ang mandaraya at ang antikristo. Ayan, nung panahon ni John, merong grupo na tinatawag na mga Docetism, no? Yan lumitaw yan pagkatapos ng Gnosticism ng mga Gnostic. Tapos niyan, dumating naman itong mga Docetic kung tawagin, mga Docetism kung tawagin. Sila ay mga naniniwala na itong katawan ng Panginoong Jesucristo ay hindi tao. No? Yung kanyang katawan hindi daw tao, but either a phantasm, or of real but celestial substance. Celestial substance. And that therefore his sufferings were only apparent. No, sa Tagalog, ang ibig sabihin, naniniwala sila na ang katawan ni Kristo ay hindi tao, kundi isang haka-haka o ilusyon. Kaya itong mga Docetism, ang tawag sa kanila mga illusionist. Yung mga naniniwala sa mga magic, nila yung mga famous magician, mga illusionist yan di ba? Kaya sila ay naniniwala sa ilusyon, sa mga haka-haka o tunay ngunit makalangit na sangkap. At sa makatuwid, ang kanyang mga pagdurusa ay nakikita lamang. Mga parang anino or pananaw, pag-iisip lang pero hindi totoo, di ba? So sino ba ang nagsimula niyang Docetism na yan nung panahon na nabubuhay pa ang mga alagad ng Panginoon, lalo tigit si John, diba, sa Ephesus. Pagkatapos ng 100 AD, no, nung si John ay namatay na sa Ephesus, pagkalipas ng 90 years, no, in the year 190 AD, pinasimulan ito ni Bishop Serapion ng Antioch ng Syria. Noong 190 AD. Pinasimulan niya itong Docetism. It was continued by Arthur Druze in 1909. Sila ngayon natatawag ng mga modern Docetism sa katauhan ni Arthur Druze in 1909. According to Schuyler Matthews. No? In-identify ni Schuyler Matthews si Arthur Druze na nagpatuloy ng paniniwala ng mga Docetism noong 1909. Itong salitang
Doketai, no? Sa wikang Griego na kung saan ay hinango yung salitang docetism o ay sa salitang Griego ng doketai na ang ibig sabihin ay illusionist, no? Illusionist. Ibig sabihin talagang parang yung mga magician, nag-iilusyon, di ba? Referring to early groups who denied Jesus' humanity. First occurred in the letter of Bishop Serapion of Antioch. Nung nabubuhay siya noong 197 hanggang 203 AD. No? Yan ang panahon niya. So ano ang heresy ng Docetism? Ano ang kanilang heresy? Ano yung kanilang pagtalikod sa pananampalatayang tunay? Docetism doesn't work because Jesus needed a physical body to make the most important miracle the world has ever seen matter. He could not be fully human and fully divine without a fully human body. Kaya hindi ito matatanggap ng maraming mga tao kasi naniniwala tayo na si Kristo ay nagkatawang tao. Di ba? Sinabi yan ni John sa kanyang ebanghelyo, nagkatawang tao ang berbo No, John chapter 1 verse 14, yun ang sagot dito sa mga docetism. Kapag naka-encounter kayo ng mga taong hindi naniniwala na si Kristo ay nahayag sa laman, yung John chapter 1 verse 1 at saka verse 14 ang sagot sa kanila. Nang pasimula, siya ang berbo. No? Siya ang salita. At ang salita ay sumasa Diyos. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo o ang salita ay Diyos. Sa verse 14, at ang salita o ang berbo ay nagkatawang tao. Sino yung salita o berbo na nagkatawang tao? Ang ating Panginoong Jesucristo ang nagkatawang tao. No, Diyos na nagkatawang tao. Kaya itong mga docetism na ito ay sila ay marami, pero nangawala sila unti-unti, no? During the first millennium AD. Pagpasok ng mga ilang century pa, ay nangawala din sila no? Pero ito ay pinagpatuloy ng mga taong manggugulo, mga mandaraya Ganun naman ang buhay ng tao Merong matitigil tapos may magpapatuloy na naman. Ganun naman talaga ang buhay ng tao no? Hanggang sa dumating ang paghukom, walang tigil yan na pandaraya sa tao. So kaya itong mga docetism at saka itong mga gnosticism, mga gnostic tsaka mga docetics, sila yung partner yan Kung tawagin nila yan mga partner in crime, magkakakampi sila magkaiba lang sila ng mga views, ng philosophy, mga doctrine teachings, pero mga magkakaano yan, mga magkakaalyansa yan, no? Magkakaibigan sila. Bagamat iba-ibang paniniwala nila pero magkakampi sila, di ba? So ganyan ang sitwasyon nung panahon ng first century at saka second century. Sa panahon ni Apostle John, nung pagkamatay niya, lalong lumaganap at dumami ang mga taong ito. Sila ay naniniwala lamang na si Kristo ay nagpakita to be human pero hindi Diyos, no? Hindi Diyos na nagkatawang tao. They had no problem with his divinity but only with believing in his real humanity, Bagamat mayroong ilan sa kanila na sabi hindi big deal yung divinity niya, hindi naman kami naniniwala sa kanyang pagkatao, no? Hindi kami naniniwala yan ang sabi nila. Ito mga docetic, yung mga miyembro ng docetism, nireject yan sa First Council ng Nicaea in 325 AD. Nireject yan. And is regarded as heretical, no? Yung mga hindi tunay, mga heretic. Pag sinabing heretic, mga ano yan? Mga isinumpa, mga tinanggal sa samahan, ganun. Tinanggal yan ng mga Roman Catholic, Catholic Church, tsaka yung mga Eastern Orthodox Church, at tsaka maraming mga Protestant denominations such as Reformed Baptist, tsaka Reformed Christians, at tsaka ng All Trinitarian Christians. Sila ang mga nag-reject dyan sa mga teachings ng docetism. So, meron pang ikalawang council naman sa Chalcedon naman ay nireject din nila itong teaching ng docetism. Ayon sa kanila ay false belief ang kanilang description sa docetism. It declared that Jesus only seemed to be human and docetism was condemned
at the Council of Chalcedon in 451 AD. It was modern Kadikoy, Turkey, no? Sa Turkey din, no? Itong Chalcedon. It was attended by about 520 bishops nung mga time na yan. Yung pinatawag nila yan, yung mga 520 na bishops, para pag-usapan yan, i-correct yan, no? Yung maling paniniwala ng mga Docetism, ng mga Docetics. At yung kanilang mga representatives, and was the largest and the best documented of the early councils. Convoke o pinatawag ni Emperor Marcian, no? Pinatawag niya yan, imbestigahan niyo yan, pag-aralan niyo yan kung ano yan, no? Napatunayan lang false teachings. So ano ba yung meaning ng Chalcedon? Pag sinabing Chalcedon, narinig niyo yung salitang Chalcedon eh. Ang ibig sabihin niyan, it is a declaration of Christ's nature. No? Dito nila pinakita sa kanilang council na yan, na pag sinabing Chalcedon, dinideclare nila na si Kristo ay mayroong nature, may kalikasan bilang tao. Diyos na nagkatawang tao. Yan ang Chalcedon. At it was an early center of Christianity located in Asia Minor, which is Turkey in our time. So what was the importance of the Council of Chalcedon in 451 AD? Ano ang kahalagahan yan? No? They issued a definition which repudiated or to refuse to accept or to be associated with. Hindi kami makikisama sa inyo. Refuse namin yung paniniwala ninyo, hindi namin tatanggapin yan sapagkat false teachings yan. The notion of a single nature in Christ, and declared that Jesus has two natures in one person, God and man. Okay? It also insisted on the completeness of his two natures, Godhead and manhood. So yan ang sa panahon natin ngayon, ay meron tayong mga kapangalan na na mga reliyon na itinatag noong 1914 na na-identify natin ng mga modern Docetism yan. No? Kinikilala na nila si Kristo ng tao, walang kadyusan, sapagkat sa kanila ang Diyos Ama lamang ang Diyos. Si Kristo tao, hindi Diyos. Yun ang paniniwala eh. Kaya parang malapit sa paniniwala ng mga Docetism, mga Docetics. Diba? Walang pagkakaiba. Kaya wag tayong madaya ng mga tao nagsasabi na si Kristo ay tao lamang, walang kadyusan. Diba? Wag tayong madaya diyan. Kung hindi, i-correct natin yung mga tao nagsasabi na si Kristo ay tao lamang at walang kadyusan. Diba? Kaya mag-ingat tayo. Ingatan natin ang ating mga sarili sa verse 8 na sinabi ni John, na upang hindi masira yung aming pinagpaguran, yung pinaghirapan namin, no? Na pangangaral ng salita ng Diyos sa mga tao, na hindi magkaroon ng walang kabuluhan yung pangangaral ng salita ng Diyos tungkol sa kadyusan at kaligtasan na binigay ng Panginoon sa mga tao. Diba? Kundi tumanggap tayo, kayo ng lubos na gantimpala. Diba? Yan ang sinabi ni John sa ating lahat. So, dito rin sa verse 7, sinabi ni John na yung deceivers ay kung ita-translate yan sa ibang mga wika o na mga kahulugan ay ibibigay na salita dyan, yung tinatawag na impostor, nagkukunwari. Yan. So, yan ay upang ang mga tao ay malinlang nila. No? So, yan ang mga karagdagan pa na rito na masasabi natin na the great danger of deceitful leaders is that they seem so sincere and believable. Nakikita natin para silang mga talagang totoo kung magsalita. Excuse me. Akala mo talaga, talagang totoo talaga, nakaka-convince pag nagsalita Talagang kapiniwala kung tawagin. Pero hindi, nanlilinlang pala. Diba? So they are not easy to recognize. It's not easy. They're not easy to recognize. Talagang mahirapan ka sa simula nakilalanin sila Usually they are winsome and attractive. Kita mo? Magagandang kasuotan yan, naka-Amerikana pa yan. Yung mga Jehovah's Witnesses. Ka-Amerikana yan. May mga name tag pa yan, yung mga Mormons. Talagang presentable talaga, pero mali ang doktrina. Maling katuruan ang tinuturo. Mga false teachers How would they gather people to themselves? Kasi nga, presentable sila
No? Ganyan ang kanilang pagkakilanlan. So, we do not want to become paranoid and suspicious about everyone we met. No? Hindi tayo dapat maging paranoid. Pakiharapan natin ang mga tao. Pero kikilalanin nyo sila kung sila nasa espiritu. Yan ang sinasabi ni John. No? Hindi porket kinausap mo, ipapaniwalaan mo. No? Kailangan kilalanin mo rin yung tao. Kung siya ba'y sa espiritu, katulad ba din natin siya, na naniniwala at sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng Diyos na nagkatawang tao. Kung pareho ang paniniwala natin noon, walang problema yon, no? Isa tayo sa paniniwala at pananampalataya. Pero kung ang paniniwala niya kakaiba sa pananampalataya natin at paniniwala, ay magkaiba tayo. Hindi tayo pareho, di ba? Doon lang may pagkakaiba na, di ba? So, the way your teachers live shows a lot about what they believe about Christ. Kapag ang isang guro, teacher, ministro, pastor, evangelista, misyonero, ay nangangaral na si Kristo ay nahayag sa laman, Diyos na nagkatawang tao, tagapagligtas, Panginoon, Redeemer, sa Diyos yan. Yung mga taong nangangaral ng mga turo't aral na yan, ng katuruan ng banal na kasulatan, ng katotohanan. Yan ang mga tunay na tagapagturo, mga tunay na anak ng Diyos, mga tunay na mga lingkod ng Diyos, sapagkat inihayag nila ang katotohanan sa mga tao. Hindi nila inilihim ang katotohanan tungkol sa Diyos, ang mystery ng kaligtasan ng tao sa magitan ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo, pagkapako niya sa krus, at pagkabuhay niya sa mga patay. No? Yan ang katotohanan. So to receive your full rewards, ingatan ninyo yung mga sarili para matanggap ninyo ang lubos na gantimpala na ibibigay sa atin ng ating Panginoong Kristo. Ito yung tinatawag na receive your full reward. Yan yung tumutukoy sa kaligtasan ng bawat isa, but to the rewards of loyal service. Hindi ka bibigyan ng rewards, ng gantimpala kung hindi ka naging tapat. Kung tumalikod ka, nag-awol ka, bibigyan ka ba ng reward? Bibigyan ka ba ng merit? Hindi. Tumalikod ka nag-awol ka Hindi ka bibigyan. Kaya kailangan, maging loyal ka. Kaya nga dito kami, nakakarinig kami rito ng na-encourage ako kapag narinig ko itong mga puti, mga iba-ibang lahi dito sa Toronto. Maging sa news no, sa Canadian news, no, ay nababanggit nila ang mga Pilipino daw dito sa buong Canada, no? Sa Toronto, kahit saang city dito sa Canada, Vancouver, sa Regina, sa Alberta, sa Ottawa, kung saan cities ng Canada, ang mga Pilipino daw ay loyal, no, sa kanilang employer, sa kanilang mga pinagtatrabahuang kumpanya, loyal sila, no? Pagka narinig ko yan, tumataba ang puso ko. Talaga namang totoo, ang mga Pilipino ay loyal dito sa Canada. Talagang masisipag at saka talagang masisikap. Talagang dedicated sa trabaho. Kaya maraming mga kumpanya rito sa Canada na gusto nilang i-hire ang mga Pilipino. Ito nga anak kong babae na pinanganak na dito sa Toronto. Pinanganak na dito, lumaki na hanggang sa nagtapos na ng university, nagtatrabaho siya. Ang tingin ng mga tao sa kanya, Pilipino, kasi nga siyempre ang ama at ina ay Pilipino, pero Canadian siya by birth. Kaya nagtataka siya, sabi niya, yun daw pinagtatrabahuhan niyang drugstore Ang hinahire puro mga Pilipino manager, staff, assistants, puro mga Pilipino Iba't iba daw lahi na, pero walang puti. At walang gaanong itim, puro daw mga Asian. Kasi yun ang gusto ng employer kasi nga nakikita yung dedication, loyal sila, no? Hindi tatamad-tamad, hindi katulad ng ibang lahi na tatamad-tamad sa trabaho. Kaya yan ang nagugustuhan ng mga ibang lahi sa atin. Kaya kahit sang bansa sa buong mundo, kapag may Pilipino, tatagal sa trabaho yan. Kasi gusto sila ng mga employer nila kasi loyal sila. Yan ang dapat mangyari sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Maging loyal tayo kay Kristo. Maging loyal tayo. Kaya nga, kapag naging loyal tayo, makakatanggap tayo ng reward. Yung buhay na walang hanggan, di ba? Kaya nga, all who value the truth and persistently hold to it will win their full reward. Those who live for themselves and justify their self-centeredness by teaching false doctrines will lose that reward. Kapag ang tao ay nagturo ng maling doktrina,
maling katuruan, mawawala sa kanya yung reward na yan na ibibigay ng Panginoon bilang reward doon sa mga loyal na naglingkod sa Panginoong Yesukristo. Mawawala yan, hindi nila makakantam yan kapag sila ay nagturo ng maling katuruan, maling doktrina, di ba? Kaya yan ang mensahe ng talatang 8. Sa 9 and 10 ay ganito ang sinabi na ang sinumang lumalampas at hindi nananatili sa katuruan ni Kristo ay wala sa kanyang Diyos. Sinabi ni John, ang sinumang lumalampas. Kapag sinabing lumalampas, ay nagsasalita ang isang guro o tagapagturo ng higit pa doon sa sinasabi ng kasulatan o ng Biblia o ng salita ng Diyos. Higit pa doon, dinadagdagan niya at saka binabawasan niya. Diba? Ang sino mang lumalampas at hindi nananatili sa katuruan ni Kristo, wala sa kanya ang Diyos. Diba? Subalit ang sino mang nananatili sa katuruan, nasa kanya ang Ama at ang Anak. Doon na tayo. Huwag na tayong lumayo. Doon na tayo. Kung ano sinasabi ng Biblia, doon na tayo. Kaya nga, gusto ko yung slogan ng Restoration Movement. Where the Bible is speak, we speak. And where the Bible is silent, we are silent. Kung saan ang Biblia tahimik, tahimik tayo. Kung saan ang Biblia nagsasalita, nagsasalita tayo. Yan dapat maging paninindigan ng mga anak ng Diyos, di ba? Ang sino mang dumating sa inyo na hindi taglay ang katuruang ito, ay huwag tanggapin sa inyong tahanan. At huwag din ninyo silang batiin. Ay, magandang instruction yan eh. Sapagkat ang tumatanggap sa taong ito ay nakikibahagi sa kanyang masasamang gawa. O, di ba? So, huwag natin kalilimutan ang bilin sa atin ni John. John instructs the Christians, the children of God, not to show hospitality to false teachers. Huwag niyong bibigyan ng hospitality yan. Yung mga false teachers, wag. Ang bibigyan niyo ng hospitality ay yung mga tapat na lingkod ng Diyos, yung mga tunay na nagtuturo ng kautusan o not kautusan, ng katuruan ng ating Panginoong Jesucristo, ang banal na kasulatan, ang bagong tipan. Yan ang bigyan natin ng hospitality. No? Tanggapin natin sa ating tahanan na nagtuturo ng mabuting aral ng kaligtasan. No? Yan ang tanggapin natin. They were to do nothing that would encourage the heretics in their propagation of falsehoods. Kapag tinanggap ng mga tao ang mga huwad na mga tagapagturo at ng mga huwad na mga reliyon na iyan, ay supporter ka. Sinusuportahan mo ang kanilang mga gawa. Lumalabas na kaanib ka nila. Supporter ka nila. So huwag mong tatanggapin. No? Hayaan, huwag mo silang papasukin sa bahay mo. No? Kundi yung mga tao lamang na nangangaral ng tunay na turo na nanggagaling sa Biblia. Turo na nanggagaling sa Diyos. In addition, if believers of Christians were to invite them in, such an action would show that they were approaching of what the false teachers were saying and doing. Didiktahan ka ng mga yan kung anong gagawin mo. Nakuha ka nila di susunod ka kung anong sasabihin at ipagagawa nila sa iyo. Di ba? Mga false teachers So John is condemning the support of those who are dedicated to opposing the true teachings of God, not condemning hospitality to unbelievers. John adds that a person who supports a false teacher in any way shares in the teacher's evil work. Kaya kapag sinuportahan ninyo yung mga false teachers na iyan, ay sinusuportahan niyo ang kanilang mga masasamang mga gawa, evil work. No? Kaya mag-ingat tayo. Dapat alam natin kung ano ang ginagawa nila upang tayo ay manatili sa katotohanan, upang hindi tayo mapahamak. Baka mawala sa atin yung reward na ibibigay sa atin ng Panginoon bilang tapat ng mga lingkod ng Diyos, ng mga anak ng Diyos. Sapagkat ang tumatanggap sa taong ito ay nakikibahagi sa kanyang masasamang gawa. Verse 11. So dito na sa pangwakas na verse 12 hanggang 13 sa huling pagbati ni John, dito na tayo magtatapos, ay sinabi niya na marami pa sana akong isusulat sa inyo, sabi niya. No? Subalit hindi ko nais gawin ito sa papel at tinta. Kundi ako yung maasa na makarating sa inyo, sabi niya. At makapag-usap tayo ng harapan para masabi ko sa inyo kung ano yung gusto kong sabihin upang malubos ang aking kagalakan, ang sabi niya. So binabati ka ng mga anak, no? Yung mga miyembro ng iglesia, anak ng hinirang na kapatid mong babae. No? Kung ating unawain itong verse 13, ganito ang
ang pangunawa na makikita natin dyan. Binabati ka ng mga Kristiyano, ng mga hinirang, na kapatid mo sa iglesia. Yan ang ibig sabihin niyang verse 13. Kaya tayo ay miyembro ng iglesia ng ating Panginoon Kristo, tayo mga magkakapatid, mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, magkakapatid tayo sa Espiritu. Iisa ang ating Panginoon na tagapagligtas, kundi ang ating Panginoon na tagapagligtas na si Yesu Kristo ang ating Panginoon. So we must treat false teachings as a serious business. I-treat natin yan. Serious business yan eh. And we dare not overlook it. Huwag nating basta na lang take for granted, babaliwalain natin yan. No, hindi. Dapat alam natin kung paano natin haharapin ang mga taong yan. John took it so seriously that he wrote this letter to warn against it. Inulit niya ng pangalawang sulat para paalalahanan ng mga Kristiyano sa Ephesus na mag-ingat kayo. No? Yan ang purpose kung bakit sinulat yung second letter para paalalahanan ng mga Kristiyano sa Ephesus na mag-ingat kayo. Na huwag niyong kalilimutan para hindi kayo mapahamak. No? So because our world has so many false teachings already here. Nagkalat na ang mga masasamang turo, mga maling turo, maling aral, na pollute na ang buong mundo ng maling information o tinatawag na false o fake news kung tawagin. False information. No? Fake news. Kaya we might be tempted to take many of them lightly. So maraming mga tao na they don't care. But we care. Yan ang dapat maging paninindigan natin. We care. Spiritually. Kung mga tao wala silang pakialam, may pakialam tayo. Sapagkat ang ating business ay spiritual. No? Nakaligtasan. So instead, we should realize the dangers they pose and actively refuse to give heresies any foothold. Baka darating ang araw, kung tayo magiging pabaya tayo sa ating pananampalataya, baka ito maging dahilan para mawalay tayo sa kamay ng ating Panginoon Kristo, sa kawalan ng karunungan at ng kaalaman. Kaya, magbasa tayo ng Biblia, mag-aral tayo ng Biblia, magsaliksik tayo ng banal na kasulatan ng bagong tipan, magbasa tayo. Hindi naman hindi naman burden yan no? Kapag nalaman natin ang salita ng Diyos, bubukas ang langit, ang pinto ng langit sa atin. Sapagkat ang binabasa natin ay ang langit na bayan, ang mangyayari sa darating na panahon. Yan ang istorya ni Christian doon sa tinatawag na Pilgrim's Progress na aklat ni John Bunyan. Yan ang istorya ni Christian. Nung matuklasan niya yung aklat na iyan na iniwan ni Righteous sa kanyang bahay, nung nalaman ni Righteous ang tungkol sa sa Bible, ay nagsimula na yung kanyang journey. So nauna si Righteous kaysa kay Christian So nung malaman ng gobernador yung tungkol kay Righteous, kinumpis ka lahat yung mga, ito ayon sa aklat ni John Bunyan na Pilgrim's Progress. Kinumpis ka lahat yan, pero ang ginawa ni Christian, sinikwat niya yung libro ni Righteous, sinilid niya sa kanyang damit. At yun ang ginamit niya, na binasa niya day and night, at natuklasan niya doon na ang city of destruction o ang earth, ang daigdig ay mawawasak sa magitan ng apoy. Ang ganda ng istorya allegory yan no? At dahil doon, nagsimula na siyang nagka-interes na basahin ang aklat, yung book ni Righteous. At sumunod siya kay Righteous no? Iniwan niya ang pamilya niya sa city of destruction, itong ang earth, at naglakbay siya hanggang sa marating niya yung city of light, yung heaven. No? Kaya kung may pagkakataon kayo, hanapin niya, pwede namang mabasahin yan sa internet no? Pagka ako binabasa ko na lang sa internet yan no? Basahin niyo yung Isis English para madali niyo maintindihan no? Kasi Shakespeare's English yan yung John Bunyan's na Pilgrim's Progress malalim na English yan So kunin lang niyo yung mababaw na English para madali niyo maintindihan. Marami kayong matututunan sa mga aklat na iyan. Allegory yan no? Kaya makikita niyo yung tayo ang sinisimbolo ni Christian sa mundong ito, na naglalakbay tayo patungo sa city of light, yung heaven. At naghihintay doon si King Jesus doon sa harapan ng pinto ng langit. Hinihintay niya tayo doon na makalagpas doon sa river of death, ng kamatayan. Lahat tayo mamatay
No, hindi ka pwedeng pumunta sa langit nang hindi ka mamamatay. Kailangan mamatay tayo. Kapag tayo namatay na, pupunta na tayo doon sa heaven, doon sa city of light. Si Jesus na mismo ang kakatagpuin natin diyan, no? Sabihin ng Panginoon sa atin, "Come, enter to my kingdom." You know, yan ang sabi niya eh. At yan ang istorya ni Christian doon sa Pilgrim's Progress na aklat. So yan mga kapatid lang, ano, yan lang ang aking iwan sa inyo at 1 oras at 10 minuto na ang nakakalipas. So marami pa akong gustong ibahagi sana sa inyo. Pero limitado ang oras natin at yung aking lalamunan eh, nararamdaman ko na namang bumibigay na naman. So, marami akong gustong ibahagi sa inyo. No? Naaalala ko, the more na sinasabi ko sa inyo yung mga bagay na ito, marami nang pumapasok sa isip ko na related dito sa mga topic na pinag-uusapan natin. Kaya nga kulang talaga ang 1 oras para sa akin. Natatandaan ko yung mga ginawa ko mga live stream ng mga nakaraang taon. Eh. Inaabot ako ng 3 oras eh. Diretso eh. 3 oras na walang tigil, oh, walang cut. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yun eh. No? First time kong nangyari sa akin na 3 oras ako nagsalita ng dire-diretso, walang tigil. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yun. You know? Kaya siguro sa kagustuhan kong mag-share, kaya siguro nangyari yun. Ay bunga na siguro yun ng mga pagbabasa ko ng mga araw. Mahilig kasi ako magbabasa ng mga aklat eh. So ang Biblia lang ang dakilang aklat na wala akong maikukumpara. No? Bumabalik tayo sa Biblia. Yan ang pinakamahalagang aklat na dapat nating saliksikin at aralin. Pagkat ang buhay na walang hanggan, ang pinaka-essence dyan ng Bible. No? So mga kapatid, magpapaalam na ako at maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pakikinig at panonood ng ating live stream at nawa meron tayong napulot sa araw na ito at sa oras na ito ay magkaroon din tayo ng karagdagang kaalaman. No? Maturuan natin ang sarili natin na maging tapat tayo, maging loyal tayo sa ating Panginoong Kristo. So mga kapatid, pagpapala ng Diyos ang sumaating lahat at sa muling pagkikita ko, lolobin ng Diyos muli bukas ay pagpapatuloy natin ang 2 sulat ni Juan sa Iglesia sa Efeso. At matatapos na natin ang epistle ni John bukas kung lolobin ng Panginoon. So blessings mga kapatid at sa muling pagkikita, pagpapala ng Diyos ang sumainyong lahat mula ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus na ating Panginoon tagapagligtas. Amen. Bye for now and God bless.